Ayan, nakapag-share na ba? Thank you so much sa mga nag-share ng ating live training ngayong gabi. So, ayun, pag-usapan na natin, no? Yung mga yung mga challenge, no? Especially ngayong magbe-bear na. Ayan, alam niyo ba kapag bear months, iyan yung mga time na maraming mga buyers. Ayan. Kasi syempre yung mga consumer nagpe-prepare na yan pagpasok ng December. Bukod sa maraming mga buyers, maraming mga consumers, no? Yung mga businesses, yung mga product nila is nire-ready na nila para sa bear months. Yan. So any industry kasi yun yung time na talagang marami nag-spend. Any niche or industry, bear months. Lalo na pagpasok ng November, December, ayan. So 2025, half of 2025 na tayo. So 50% na lang ng 2025 yung natitira. Kamusta ang negosyo natin? Ayan, kumusta ang online business? I believe marami sa inyo, no, na nag-grow ang business. And marami din sa inyo is struggling pa rin paano i-grow ang business. And part talaga 'yon. Walang nagsimula na successful kaagad. 'Di ba? Lahat nagsimula na dumaan sa mga testing, no? Sa mga testing of different strategy and so much more. So, yun yung pag-uusapan natin. Kung meron kang questions pagdating sa marketing, be specific pagdating sa questions. Not exactly related sa FB ads, pwede mo i-ask yan. Questions about ano yung strategy or paano ko i-grow ang online business ko this 2025 and beyond. So, that's our main focus dito sa live Q&A session. Yan. Alright, go ahead. Yan, thank you so much. Sige, shoutout muna natin yung mga bago. Si Kate, Daniel, Elvis, Kabayan. Yan. So, please drop your questions, no? Hopefully, I'll try my best na sagutin lahat ng mga questions nyo dyan. Yan, bibigay ko yung best. So, thanks sa mga YouTube mo, Coach J. Very clear. Baka may seminar. I wanna know the details. Bago lang ako sa Meta Ads. Real estate from Amaya Abida PM for interest clients. Paano mag-join sa training mo, kabayan? Right now, you can join. Eto, training to. Live coaching session. But if you are interested sa mga weekly coaching na ginagawa ko in mga ads and courses na meron ako, go to jgregorio.com/go. Type mo lang. jgregorio.com/go. Alright. Watching from New York. Wow. Banji Digital Hub. Nice. Yeah. I think si Banji mukhang nasa, I believe nasa online business ka or nagsisell ka ng mga digital product based dun sa page mo. Sige, go ahead. Itanong nyo na yung mga katanungan nyo na hindi ko nasasagot sa PM. Sobrang dami. Ayan, sige, unahin natin si Desiree Domingo. Nagtitinda ako sa FB Ads. Ibig sabihin, ginagamit niya yung FB Ads. Sabi niya, wala akong website. Sige, ipa-flash ko sa screen yung katanungan niya para makita nyo rin. Ayan, let me, ayan, para kita rin ng iba. Lakihan natin ng konti. Yan o. So, ito yung katanungan niya, questions niya. Nagtitinda ako sa FB, wala akong website, sa FB page lang talaga ako nagpo-post, ano ba yung best campaign objective at dapat gamitin. Sales ang gamit ko, tapos existing post ang nilalagay ko. Okay. Questions. Ano yung tinitinda or binebenta mo sa Facebook, Desiree? Follow-up questions to. And sabi mo, wala kang website. Yan, kung tama ako, wala kang website. So, kung wala kang website, no, hindi ko naman di-discourage na hindi na kayo pwedeng mag-FB ads kung wala kayong website. Still, maraming mga business owners, mga advertisers na kahit wala silang website, still, nagiging profitable pa rin ang business na. So, nakadepende yon sa strategy na gagamitin mo. For example, ano bang strategy kapag sabihin natin wala pa akong website, Coach J, FB page lang ang meron ako. Eto, example, tingin nyo yung mga online sellers ba na nagla-live is kailangan nila ng website? Tingin nyo? Pwedeng yes, pwedeng no. Pero, optional. Kasi yung mga buyers nila, ganito, titingnan lagi natin kung yung ang product mo is mas magiging seamless or optimize yung process sa pagbili using a website, meaning okay na meron kang website. Pero kung ang website mo is makaka-distract lang yon sa pag-process ng order ng mga potential customers mo, wag mo nang gamitan ng website.
Yung kagaya ng sinabi ko, live sellers, di ba? Kapag live sellers, live sellers yan. Live sellers. Di ba hindi naman na sila sabi na add to cart? Sa mga Facebook ha, sinasabi nila dito is mine. Mine. Screenshot mo na yan. Tapos send mo dun sa page para ma-reserve na natin. Ayan. And kung services din, okay din. Example, if you are selling services, tapos yung mga product mo is nakalagay na mismo dun sa page, okay lang na meron kang okay na wala kang website. Pero ano ba yung advantage kapag may website ka? Ibig sabihin, hindi manual. 'Di ba? Yun yung nagiging advantage. Pero lagi nating tatanungin sa sarili natin, kailangan ko na ba ng website? Or kaya kong ibenta yung offer ko nang wala akong website but still optimize pa rin yung process ko. Pero kung naghahanap ka ng paraan para ma-optimize yung process mo na hindi ikaw lahat ng gumagawa ng process ng business mo, having a website, sales process sa business is sobrang importante. Desiree. Kahit ano pa man yan. So, pagdating dun sa objective, instead of sales campaign ang gamitin mo, ginawa mo kasi sales campaign. I suggest, test muna sa engagement. Engagement. Hanapin mo muna yung mga audience na mag-i-engage. Then later on, gawa ka ng sales campaign, i-target mo ngayon lahat ng nag-engage. So, medyo advanced yon. Meaning, lahat na nag-engage sa page mo. Number 2, checklist. Audience. Custom po. Custom audience. Page. Engage. So, lahat, mapupunta yan dito sa custom audience. This one is retargeting. This one is prospecting. Ayan, parang doktor yung sulat ko, no? Prospecting ads. So, doon ka muna mag-focus. So, huwag ka muna sa sales kasi automatic sales is maghahanap yan ng mga high quality people. And of course, may potential na bumili ka agad. Pero kung hindi mo maipoposition kasi yung offer mo and hindi ka muna makakapag-build ng connection dun sa mga potential audience mo, mahirap din silang alokin. So, I suggest, engage mo muna sila, no, build ka muna ng rapport or build ka muna ng goodwill dun sa mga audience mo, yan, sa page mo, bago mo sila directly alokin using sales. Kapag sales ang ginamit mo, direct na dapat dito, wala nang paligoy-ligoy. Kung ito yung offer mo, go ahead. Ito yung special offer mo, ito yung makukuha mo, ito yung benefits nan. Okay? Ito yung mga kapalit. But for the engagement, engage muna. Okay? Of course, check mo. Number 3, checklist, is yung closing process. Okay? Paano mo ba kino-close yung mga engage, yung mga nagchat-chat dun sa page mo? Kasi pwedeng nagawa naman ni Facebook yung trabaho niya pero hindi natin nagawa yung part natin. So, yun yung isa sa mga itatanong natin. No? Nagawa ni Facebook na bigyan ka ng leads. Pero nagagawa ba natin na i-follow up yung mga leads na yun? Nagawa ba natin na patuloy na makapag-engage sa kanila? Nagawa ba natin yung trabaho natin na ma-close yung deal na para sa na ino-offer mo? So, kung hindi natin nagawa yon, I believe nakalimutan natin yung part natin. Okay? So, Desiree, go for engagement for the meantime. Then, retarget yung mga audience using sales campaign. Alright, I hope nakatulong yung Desiree. Ayan. I have my first interview, I don't have experience pero currently enrolled po ako sa course mo. Tips. Si Kate, naghihingi ng tips sa interview. Mag-offer siya as a media buyer, aspiring media buyer, and then tips pagdating sa interview. I suggest ganito. Instead of preparing anong tips pagdating sa interview, what if mag-add ka muna ng value dun sa client mo? Para lesson na lang yung interview. So, kumbaga, ang strategy kasi ganito. Sa sobrang daming nag-o-offer ng services pagdating sa different skill, pwedeng copywriting, pwedeng Facebook ads, media buying, 'di ba?
ang akala natin, kailangan natin ng mga magagandang sagot pagdating sa interview, okay, kailangan tama. Pero still, i-check pa rin naman nila talaga kung gaano, ano yung, ano yung kaya mong output na maibigay o results na maibibigay dun sa clients mo. So still, yun pa rin yung pinaka-end goal nila. So kailangan, sa una pa lang, mapatunayan mo na kaya mong gawin yun. Kumbaga, bigyan mo na sila ng ahaw sa una pa lang kahit hindi ka pa nila na-i-interview. So paano mo 'yun magagawa? Offer ka ng gawan mo sila ng free audit sa existing FB ads nila. Okay, pwede 'yon. Bigyan mo sila recommend ko sa kanila ng strategy para sa existing business nila. Paano masosolve yung mga problems nila? Siyempre, ask mo muna, pwedeng chat or survey yung mga problem nila, then yun provide ka or call ka bago kayo dun sa sa interview. So or research ka about dun sa business, then provide ka ng solution sa kanila. Document 'yon, parang Google Docs or recording video. Okay, so yun, Kate. Pagdating sa tips, pagdating sa interview, wala akong may bibigay. Basta lang, hindi mo kailangang sabihin na kaya mo kung hindi mo naman kaya. Okay? Yun yung bibigay kong tips sa'yo, Kate. Kasi pwede mo sabihin na yes, yes, yes. Pero, the end of the day, nung binigay na sa'yo, hindi mo man naman pala kayang gawin. So, hindi siya okay. Alright? So, kabayan, thank you so much for tuning in. Nagtuturo po ba kayo how to use automated FB marketing like sa N8N and Notions? Sobrang advanced na nito. Yes, I research about that, but marami kasi tayong mga audience na hindi makakagets ng mga ganong automations. But kung minsan, sa sobrang gusto nating i-automate yung business natin, di ba? Na-stuck tayo doon. Sino dito nakaka-relate? Di ba? Gusto mo na na mag-automate. Di ba? Sa kaka-automate natin, ako, guilty ko doon. So, sa kaka-automate natin, ayan, gusto natin ng 100% automated. Di ba? Selling. Kung nagbebenta ka. Okay naman yung goal na to. But, para magawa mo to, it takes time. And may mga dapat tayong consider dun sa process din. So, okay na naggagawa tayo ng paraan para ma-automate. Siguro, gawa ka ng checklist. Ano ba yung mga dapat kong i-automate? Ano yung mga dapat kong hindi dapat i-automate para hindi pa rin mawala yung pag-build ng connection dun sa mga audience ko. Like for example, hindi ko kayang i-automate yung pag-live. Imagine, AI yung nagla-live. Mangyayari yun. Mangyayari yun sa mga content creators. Yung nagla-live is AI na rin, tapos yung sumasagot is AI na rin, then yung itsura nandyan sa live is AI na rin. Sa video, nangyayari na yun eh. But soon, sa mga live, mangyayari na rin yun. But the challenge is, di ba? Di ba? Ang hahanapin kasi ng mga tao is, AI ba to or real? Still, gusto ng tao is real. Kasi human to human. Yun pa rin yung prepare nila. So, right now, hindi ko yun maituturo, yung mga ganong advanced automations, kabayan. Yan. For now. Mga AI agent, na. Alright. So, next questions. Yan. Attracting marketing. Nice. Francisco, paano gumawa ng free website? Go to ChatGPT. How to create a free website. Or go to Google, how to create a free website. Maraming mga tool online na free. Like Wix. May mga paid din, of course. Wix, WordPress, free din yon. And ano pa ba yung mga free? Basta marami yun. Type on Google or YouTube, how to create a free website. Okay. Nandun na yung sagot. Ayan. Ayan, si Maria, nagsusulat ako ng ebook at first time ko mag-try ng FB ads using engagement. Yan ang question niya. Sige, flash natin sa screen. Okay. Wala ring website, maraming views pero isa lang ang sales. Paano kaya magandang strategy for ebook seller? Ito na yung questions, no?
Kung ebook, I suggest, if you're selling an ebook, I suggest have a website. Kasi kung ibebenta mo yung ebook, tapos magbabayad sila, tapos magre-reply ka, then i-verify mo yung payment bago nila makuha, then i-email mo yung access sa ebook. Sobrang ano nun, sobrang ang haba ng process. So dapat, 'di ba? Yun yung mga offer product na pwede mong i-automate. Semi-automate. If you're selling a digital product po 'yon, yung ebook. So have a website. Search, maraming tool online, have a website. Doon maibenta yung ebook mo. Pag bumili, kailangan meron kang payment gateway. Kapag nagbayad na, dapat real-time din yung access, pwedeng sa email, mada-download, or sa confirmation, mada-download na kaagad nila. Okay? So, kailangan yon. So, yun yung best strategy. And your sales kung magbebenta ka ng ebook online. If you're using FB ads, use sales campaign. Okay? Of course, may pixel. Yung mga checklist doon. Kailangan may pixel. Maria, pinili ko target audience. I think ito rin yung katanungan niya. Si Maria din yun. Follow-up questions lang niya. Hi, Kemberts. Yan, dito naman tayo sa live. Nakakamiss ng live stream, no? Okay. Dami natin viewers. Good evening, Coach. Nag-run ako ng FB ads. Bale, madami naman nag-engage at nag-avail. But, lately, from March po, biglang nawala. And nag-overspend po kahit wala namang nag-engage sa ads ko. Ano po kayang reason? Salvacion Mary Palma. Okay. Bigla ang nawala at nag-overspend pa. Okay. Check yung pinaka-ads mo. Kung possible kasi kung maliit lang yung budget mo, tapos wala kang ginawa, yes, nakakabenta, tapos hinayaan mo na lang yung ads mo. And then, nagkakaroon kasi ng audience yung ad fatigue. So, ibig sabihin, paulit-ulit lang na nakikita. Ibig sabihin, possible ganito nangyari dyan. Sa una, marami kang benta. So, pinakita ni Facebook sa mga audience na bibili. And then, after a weeks, paulit-ulit na lang pinapakita ni Facebook sa mga same people na nakakita na before. Na hindi naman talaga bibili. So, anong strategy doon? Change. Kaya, ito yung strategy doon para refresh yan, yung audience and targeting. Number 1, creative. Okay? Change creative. Pagtawag na una. Change your creative. Number 2, expand targeting. Number 3, okay? Increase budget. So, tatlong ito. Una, creative. Change. Gawa ka ng bagong creative. Huwag isa lang. Huwag ka nang masayahan kung nag-work siya. Madalas ganon. Mag-work siya for a week. Tapos next week wala na. And sabi natin, ay, parang may bago kay Facebook. May update. Kailangan mong mag-update. Yun, change your creative. Ngayon, kung magbabago ka man ng creative, i-change mo rin yung targeting. Kasi, gusto nating ipakita yun sa ibang mga audience pa. Gusto nating i-test. Expand. So, example, nagta-target ka ng mga business owners, try mo naman yung mga SMEs or mga other interest base. Then, try to, test yung budget mo. Iba-ibahin mo. Okay, bagu-baguhin mo. Hindi naman yung depende sa budget mo ha. Pwede mong bagu-baguhin yung budget. Example, budget mo is 1.2. Try to 1.3, 1.4, 1.5. Hindi lang sa stagnant. Okay? Nagbabago yung targeting. Kapag nag-increase ka yung budget, lumalaki yung volume of audience. Plus, dahil bago ang creative, di ba? Mas nare-refresh natin yung FB ads. So, ngayon, possible na mabalik mo ulit yung dating benta mo. And soon, may experience mo na naman yon, ganun ulit yung gagawin mo. Ganun si Facebook. Kasi si Facebook, guys, ganito. Kumikita yan sa mga advertisers. Sa pagtetest ng mga advertisers. Diba? Ito yung ginagawa natin, FB ads.
Pag pinablish natin yung ads natin, consider as testing phase yan. Testing phase. Period. So, nandyan siya sa kaya nga merong learning, di ba? Learning mode. Imagine niyo na lang kung merong 1 million people na gumagamit ng FB ads and lahat yung nagte-test. And I believe si Mark is nasa third richest people na. And ano yung business sa Facebook? And ganda ng business ng Facebook, guys. Diba? Sa testing pa lang, $1 billion na ang kinikita ni Facebook sa advertising revenue. Ayan. So, ngayon, anong strategy yung gagawin ni Facebook? Yung algorithm niya is designed para mag-test yung mga advertisers. Wala tayong control doon. So, ngayon, kung magte-test man tayo, galingan na natin sa pag-execute ng testing phase ng mga testing ad natin. Dapat alam na natin yung mga angle or creative and messaging dun sa ads natin. Para kahit na nasa testing period pa lang, 'di ba? May sales na pumapasok. 'Di ba? So ganun. I hope nakatulong 'yon. Gets ba? So, 'yun, tandaan natin 'yan. Salvation. Hi sir, kadaming interest, behavior, need na ilagay. Ayan. Gaano karaming ito? Madalas kong nare-receive to. Gaano karaming interest, behavior ang need ilagay sa targeting? I have three strategy para dyan. Ito, let me share. 3 strategy. Very quick lang. Number 1, may ebook ako nito. Pwede nyo i-download. Nakalimutan ko yung exact link pero send ko later. Plex targeting. So, dito muna tayo sa Plex targeting. Interest. 2 interest plus 1 behavior. Precise targeting. 1 interest only. Number 2, 3, broad targeting. No interest or 1 broad interest. And naintindihan ba yung sulat ko? Hopefully. Okay, so discuss natin. So, Plex targeting, pinagsasama ko 2 to 3. Sabihin natin, plus 1 behavior. So, example, interest about business, entrepreneur magazine, business interest, or entrepreneur magazine, tapos, ano ba business related? Pwedeng Robert Kiyosaki, plus 1 behavior, small business owners. So, that's Plex targeting. Ngayon, sa precise targeting, 1 interest only lang, or 1 behavior or 1 demographics. Hindi ko nalagay dito. Behavior, demographics. So, isa lang. Bakit? Kasi precise. Gusto natin malaman na yung interest na to is working dito sa ad ko nang wala akong ginagamit na ibang interest. Kaya sa laser targeted. Example, all parents. Demographics yon. Number 3, broad targeting. Ang iba kasi ganito. Run an ads, type an interest, check suggestions, add hanggang 20, 25, 30, hanggang 50 interest. That's it. Publish ad. Questions. Anong interest yung nag-work doon nung binalikan mo na yung ad mo? Wala kang clue kasi sa 30 na yun, walang ibibigay si Facebook kung ano doon yung benchmark or parang ano yung difference ng bawat interest. Walang ganun sa FB Ads Manager. Pero merong tool para malaman yon. Hindi ko sasabihin. Paid kasi kaya mahal kasi kaya I think din nyo na kailangan yon. Pero by using this strategy, di ba? Pwede mo magawa yon. Meron kang strategy by implementing this approach. So meaning, 3 ad yan. 3 ad set or 3 campaign. Okay, gets ba yon? So hindi ko masasabi kung gaano karami or ilan yung interest na ilalagay. Apply this strategy, yung ganitong approach. Rael. I hope nakatulong to, Rael.
dun sa katanungan mo kanina, gaano karaming interest, behavior, and lead ilagay sa targeting. Alright? Okay, next. Coach, each client po ba ay ginagawa nyo ng business portfolio? I-3 client portfolio din. Tapos, account nila gamit partner. Kapag client, dapat hindi mo business portfolio. Kailangan sila pa rin para 100% din yung ownership. Kasi kung ikaw yung admin ng ad account tapos sa client mo, 'di ba? Paano kapag biglang na-hack yung account mo tapos si client magagalit 'yon. Okay, kung kay client na account 'yon, na-hack yung account nila, hindi mo responsibility 'yon, 'di ba? So dapat account ni client always, BM ni client, ad account ni client. Ayan, madami si Monares, coach, paano kung multiple products such as skincare, soap, lotion, skincare, health and wellness product, anong magandang campaign sa newbie? Okay, try mo ibenta using engagement. Pa-engage ka muna dun sa mga product mo. Check mo kung may mag-engage, may interested, may bibili. Tapos alamin mo yung process kung paano sila bumibili, kung saan anong mas prepare nila sa pagbili. Kung mas okay sa kanila na manual, via chat, stick ka doon. Pero kung nakikita mo na mas mabilis yung process ng pag-order nila, ng pagkakaroon ng online store, Shopify store, or a website, go for it. Okay? So, that's the time na magsi-sales campaign ka na. Okay? Yung website, take note, website is not designed for engagement campaign. Website is designed kung sales campaign, yung ad mo. Okay? Si Mika, hello coach. When to stop ads, maraming message pero walang conversion in testing. And how long should I run testing campaign? Okay. So, bago ko sagutin yung tanong mo na yon, alam mo ba yung conversion rate mo or sa 100, gaano karami yung taong nako-close mo? Kasi sa 100 tapos wala kang na-close, may mga possible problem. Number 1, pwedeng paano kino-close. Number 2, 'di ba? Yung offer. Number 3 is meron silang objections na hindi mo nasagot. So, i-check mo yung mga ano na 'yon, yung mga angle na 'yon kasi pwede kasing magaganda yung mga audience na na-attract mo. Qualified 'yon. Pero hindi mo lang talaga nako-close. So, check yung sino nagko-close, yung offer mo, tapos yung mga objections. Nasasagot mo ba or hindi? Ayan. So, gaano katagal na i-run yung ads mo? As long as kaya mong i-run yung ads mo, then ano yung max, magkano yung budget na kaya mong kumbaga, yung hindi masakit sa'yo na budget kahit na walang benta, yun yung time na i-off mo na yun. Example, kung nag-run ka ng ads and since ads is testing, willing ka mag-ads ka, testing yan, don't expect na may benta ka agad. Kung sa 2,000 pesos mo walang bumenta, dapat hindi ka masasaktan doon kahit walang bumili doon sa 2,000 pesos. Off your ads, change the strategy. Okay? Pag-aralan mo yung mga ginawa mo nung una, change. Change targeting, change creative, improve the offer, change mo yung closing process mo. Then run again, another 2,000 budget. Kung may bumenta, okay, improve. So, ganun lang. Hopefully, makatulong yun, Mika. Coach, ayan. So, ito, client to kanina. Hi, Coach. Paano mag-exclude ng certain people na ayaw makita ang ads mo? Peter, right now, exclusion is not allowed. Ayan. Pero I believe sa custom audience is possible pa. Let me check. Edit ko lang yung ad ko. Kasi maraming update si Facebook, no? So, dito tayo sa custom audience. I think tinanggal na rin ni Facebook yung exclusion. Wala na. Custom audience exclusion. Pwede pa. Kung certain people lang, based on interest, matagal nang update sa Facebook na wala na yun. Hindi na pwedeng gawin yun. Pwede lang is custom audience. Example, bumili na sila sa'yo.
pwede mo yung i-exclude. So, paano yon nangyayari? So, sa Facebook ads, makikita nyo sa screen ko. Ayan o. So, meron yang custom audience exclusion. Ayan. Custom audience. Then, dito. Kailangan meron kang custom audience. Okay? So, gawa ka. Ayan. Lalabas naman dito yung page engage and so on. Ayan. Example, lahat na nag-engage. 365 days nag-engage sa Coach J page. Nag-visit sa website. Mga visitors. Marami yan. So, custom audience na sa Facebook naman yan. Punta ka lang dito. Create ka. Tapos, pag nasa Ads Manager ka na, inside ad set, makikita mo yung custom audience exclusion. Then, exclude people based doon sa available na custom audience on Facebook. Pero wala yung interest-based exclusion. Alright, so yon. Next. I hope nasagot yon. Yes, coach. Thank you daw. Thank you. If may ongoing FB ads, pwede ba baguhin yung creatives habang ongoing? Yes, walang problema. Change mo lang. Kung meron kang nakalimutan, pwede mong i-edit yan. Huwag mo lang i-edit na nagpe-perform na yung ads mo tapos gusto mong i-edit. Sayang kasi yung engagement nun. Baka mawala pa. Pero kung running yan for 1 day, 2 days, at wala pa naman masyadong conversions, pwede mong i-edit yun. Okay lang. Luxury real estate, paano targeting? And automatic, syempre, tatargeting nito may mga pera. Ayan. So, usually, yung tinatarget ng mga nasa real estate kapag ganyan, mga high-end property, sa Facebook ads, ayan, pakita ko. Detail targeting. So, gawa na lang siguro ko ng bago. Kasi makikita nyo tong running ko eh. Sales. Sige, let's say engagement. Ayan, let's say engagement. So, nandito ako sa screen. Let's say engagement. Here we go. Ayan, nag-create ako ng campaign, engagement. Hindi mo na sales, create. Manual, create, continue. Tapos, punta ka dito sa gitna. So, dito nilalagay yung targeting. Sa baba, click mo lang tong audience suggestions. Tapos, lalabas dito yung detail targeting. Kapag real estate, automatic ang ginagawa ng mga nasa real estate is real estate. Ayan. Industry. So, ma-attract mo dito yung mga nasa real estate industry. Pwede rin ma-attract mo yung mga nasa real estate. Mga agent din. Development. Pwede mo i-target, ito, real estate investing. Pwede mo i-target is yung mga investment na investing. Okay? Saan sila ito, private equity, real estate, and so on. Ayan. Anything related paano magpapalago ng pera. Okay? Next. Money. Currency. Huwag employers, ha? Okay? Pwede mo i-target yan. Mix. So, flex. Another one, sige, lagay natin yung yung kanina. Real estate, ha? Tapos, ito, I think, ito maganda to. Investment, banking, specialist, hindi ito. Ito, ROI. Interested pagdating sa ROI. Pwede rin to. Ito. Okay, try natin to. Or you can try bank, mga sikat na bank. Tapos, you can add. So, dito, 24 million. So, sobrang broad nito. So, I think hindi ito yung best audience na i-target kapag high-end property yung ino-offer mo. So, sobrang broad nun. You can try yung define further to filter yung mga audience. So, gagawin ko doon, maglalagay ako dito ng high value. Wait lang. People prefer high value goods, Philippines, or depende sa country. So, as you can see here, 2.5 million. Mas naging precise. From 24 million, 2.5 million na lang yung audience size. So, people na interested sa money,
people na nagpakita ng interest about return on investment, paano babalik yung pera nila sa investment nila, sa property yon. So, dito wala akong nilagay na property. Real estate pala. Yung real estate, wag itong industry, sobrang common. Sobrang dami nagta-target nun. I think, sikat na banks. BDO Unibank. Okay, not bad. 2.9 million. Okay na to. So, 3 targeting and 1 behavior. That's flex targeting. So, ano tong behavior? So, based sa description, okay, align to A group. People predicted and prepare high value goods. Ito yung mga naka-LB. Lumang bag, no? Basta yun, mga bumibili talaga ng mamahalin. Pwedeng online based dun sa nila sa behavior on Facebook na ginagawa. Pwedeng bibili silang mahal na property, bili sila ng house and lot, pinost nila sa Facebook, automatic 'yon kay Facebook. Okay, high value goods. People to na audience to na may pera. Okay, gets yung strategy. By the way, ano yan is secret strategy but I'm willing to share with you guys for free. Kasi I believe makaka-help yun sa inyo. Yan. Wala secret targeting yon. Pero syempre galingan mo sa targeting ang creative and messaging. Okay? Kung gagamitin mo yon. Kasi kung ang creative mo is papakita sa mga may pera tapos hindi mo naman ma-attract yung mga may pera, sayang din. So kailangan pagdating sa messaging, creative and positioning like Preselo, automatic, 'di ba? Madi-disqualify talaga yung mga non-interested sa interested kapag nakita yung ad ni Preselo. Real estate yan. And other real estate company and broker. Okay, so I think last 2 questions na lang ang sasagutin ko. Pwede po ba 100 pesos budget daily? Yes. Pwede. As long as $1 minimum per day, pwede yon. Okay, yung 100 potential people na makakita is 1,000 people. Dami na rin nun. Diba? Then, dahan-dahan mo na lang siyang i-increase. Coach J, okay lang ba na hindi gumamit ng Advantage Plus audience? Yes. Or need lang nabigyan ng more time na mas bumaba? Kasi nag-try ako ng Advantage Plus audience. And yung manual setup, okay? Mas nag-convert talaga yung hindi naka-Advantage Plus. Yes. Ayun. Yun yung sagot doon. Kung mas okay sa'yo yung non-Advantage Plus audience, by the way, yung kausap ko before si Facebook, I believe mga few months ago na rin, nirecommend lang niya sa akin yung Advantage Plus audience kung yung basta meron siyang nirecommend na yung budget ko is fixed. Okay, fixed budget. Bagay hindi ko nababaguhin. Tapos syempre malaki. Pero kung nagte-test ka tapos from Advantage Plus tapos sasabayan mo yan ng different campaign and ad na mga ABO, don't do that. Okay? Parang retargeting na rin kasi yan, Advantage Plus. Pero mas ina-expand niya. Alright, so yun, yung mga tips kanina, pwede nyo i-apply yun. Ayan. Coach, paano po yung right targeting, coach? Naka-pixel po ako. Kembers, right targeting is magsisimula yan sa right messaging, right creative, then proper targeting. Kung minsan, kahit makalimutan natin yung targeting sa ads, okay lang. Pero malaking bagay pa rin na meron tayong targeting sa ads. Kasi right. Okay? Tandaan natin, yung best approach is 3. Kung gusto mo maka-attract ng right people sa FB ads, 3 lang. Right, creative, messaging, okay, right targeting, right offer. Right offer, of course, nakalimutan ko. Creative and messaging, ibig sabihin yung creative mo. If you're selling a car, luxury car, tapos ang tina-target mo is yung mga nasa 18 to 25 years old, then broad audience, sige mo, bibilin ba nila yung luxury car mo na yun? Hindi. So, meaning, hindi yun.
So, dapat yung creative mo, you need to call out specific kung sino yung mga audience mo. Pagdating sa creative, the way yung design, a brand, perception, messaging, yung pag-deliver. Okay? Paano dineliver? Meron kaming training, I think 3 weeks ago, 2 weeks ago, about paano mag-deliver ng presentation. And alam nyo ba, only 7% lang yung words pagdating sa mga presentation. Yung mga TED Talk, kung nanonood kayo nun, only 7% lang talaga yung impact sa mga audience based dun sa words na sinasabi mo. But still, paano mo dineliver? Okay? Yung message. Pwede kasing same script, pero bakit siya nakakabenta? 'Di ba? Yun yung tanong. Same offer, same business, same opportunity, same product, pero bakit yung iba nakakabenta? Messaging. Papasok na dyan yung pag-deliver. Paano mo i-deliver yun sa video? 'Di ba? Dun sa ad mo. I think yun yung mas 80% na bigyan nyo ng pansin and i-improve. Okay? And the rest is a basic na lang. Alright, so may recording po ba ito? Yes, sa YouTube ko. Go ahead, subscribe on my YouTube, jgregorio.com. May mga free training po ako doon na ina-upload. And hopefully makatulong po sa inyo yon. Ayan, yung mga training doon. So with that, thank you so much sa mga umattend. That's it for now. And sa mga interested na maka-join dun sa aking community, go to jgregorio.com/go para ma-access mo din yung mga previous live coaching na ginawa ko sa aking community. So, nandun yun sa loob ng website ko. And nandun din yung mga courses ko and yung mga updates na ginagawa ko. And kung meron ka rin questions, no, meron akong team doon na sumasagot sa mga questions nyo. So guys, maraming salamat. Thank you so much for watching. Feel free to share this live kung nakatulong to sa'yo. And God bless sa'yo. Thank you sa suporta. Mag-ingat ka. Ayan. Good night everyone. Bye-bye.